Yes. Sige po, manatili tayo nakatayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan po muna natin ng Diyos? Praise God! Amen! Hallelujah! Masaya po ba tayo? Amen! Amen! Singitian mo ngayon yung katabi mo, sabi mo, pinagpalang, 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 ang lubos! With conviction, kailangan yung talagang maramdaman niya, sabi mo, pinagpala ka! Amen! Hallelujah! Basahin po natin ng Exodus chapter 3, verse 14, sa wikang English at Tagalog po. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Sa wikang Tagalog po, samahan niyo po ako, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sumagot ang Diyos kay Moises, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila. Ako ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito for another privilege at pagkakataon, opportunity na kami ay naririto upang makinig ng iyong mga salita. Dalangin namin ng pagsama mo, ang pagkilos mo, walang kwenta ang lahat ng bagay na ito kung hindi mo kami sasamahan, kung hindi mo kami kikilusan. Lord, give us a humble heart as we hear your words, O God. Habang kami nakikinig ng iyong mga salita, muli mo ang ibaba ang aming mga puso. Lord, nang sa gayon, Panginoon, O God, matanggap namin ang buong-buo ang mensahe mo, Panginoon, at mangusap ka sa aming mga puso at buhay. Maraming salamat po. Pagpalain mo, ngayon pa lamang ang bawat isa na nagbihis, naligo, nagayak, Panginoon, O God, upang lumapit at pakinggan ang iyong mensahe. Lord, touch my lips that I will be speaking according to your words, O God, each and every one of us. Itago mo lang kami sa iyong likuran, sa iyong paanan, Panginoon, O God, and let your will be done to us, Panginoon, O God. Mapangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po. Inaamin namin na wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan at kikilusan. Kaya maraming salamat sa masagana mong presensya sa buhay ng bawat isa mula sa dulo ng lugaring ito hanggang sa pinakaunahan, Panginoon. O God, alam namin, Panginoon, O God, Ikaw ang Diyos ang kumikilos sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Sa iyo namin iniaalay ang pinakapataas na papurit pagsamba. Kadakilaan, Lord, dalangin namin ang kalayaan, kagalingan, pagpapala, kasiyahan, kapayapaan ang aming mararanasan sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin ng Diyos. Nakakaupo na po tayo. Lahat nga ng tumatanggap nun ay magsabi ng amen. Amen! Hallelujah. Mahirap yatang lumakad sa mundong ito nang hindi tayo malaya. Hello? Amen po ba? At kung bakit tayo nakalaya ay dahil kay Kristo Jesus. Andiyan po ba tayo? Amen! Now we are free from the worldly sa makamundong pag-aalipin. At tayo naman ay naging alipin ni Kristo. At binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Hello? Kagaya ng ating pag-uusapan sa umaga pong ito, in the book of Exodus, ang sabi nga, nung sinen ng Diyos si Moises para sa mga Israelita, which is the people of God, the chosen country of God, ay yung bayang pinili ng Panginoon. Hello? Amen. Diba, gayon din naman, tayo rin. Hello? Amen? Ang pinadala sa atin, si Jesus Christ na mismo. Hello? Kaya, sabi mo sa katabi mo, talaga namang pinagpala ka. Kaya, kamustahin mo nga muna yung katabi mo, baka, sabi mo, kamusta na talaga? Ayan. Amen. So, ayan. Hallelujah. Ngitian mo siya. Sabi mo sa kanya, kaya mo yan. Ayan. Alright. So, Exodus chapter 3. Pinakamusta pa rin po tayo ng ating mami at ng ating daddy. Amen. Still, nandun pa rin sila sa lugarin ng Japan. Before I start, bago po tayo mag-aral, mabilis na testimony lamang. Want to testify, ang pagpapala pa rin ng Diyos sa aming mga buhay.
hindi naman lingid sa atin, lalo na yung mga taga-GMA na naririto, na nagkaroon ng aksidente nung Friday sa Silcas Road, Silcas Highway, ng 11:22 a.m. ayon sa CCTV. So, 11:22 a.m. doon sa video napasa sa amin. Umaga daw yan Umaga talaga. So, salamat sa Diyos kasi nandiyan ang God intervention, God protection sa mga anak niya. Amen? Alam niyo po, dahil meron po tayong school sa Binyan, sa Carmona Estate, ang uwian ho namin ay 12 ng tanghali. So, yung daanan po na yan, yung Silcas, dyan ho talaga kami dumadaan. So, probably dadaan kami dyan ng mga 12:15, 12:30. Siguro, sabi ko nga, at grabe po yung naging aksidente na yon. Kasi mula dito sa may circle, rotonda ng LRT, hanggang doon sa may welcome rotonda ng, GMA, yung inararo nung garbage truck. At masakit man po sabihin kung naka-live tayo, di ba? Live ba yan? Kung may mga kumakain ng umagahan dyan o tanghalian, pero doon sa aksidente na yon, may naputulan ng ulo. Ganun kalala yung nangyari. At marami pa siguro, nakita ko yung video, pero grabe yung mga nabangga na sasakyan. Isa na lang nasabi ko sa Panginoon, Panginoon, may purpose ka pa sa buhay ko. Kasi kung nagkape lang yung driver noon, nagmerienda muna bago umalis, nakatulog bago umalis, yun na yung mga pumasok sa isip ko Malamang na-late ng konti yon. Siguro hindi sila 11:20 dumaan doon, mga 12:30. At kung hindi nag-intervene ng Diyos, malamang tinamaan din kami doon. Hello? Kaya sana lang nasabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, salamat po. Amen? Amen. Kapag may purpose pa ang Diyos sa buhay mo, amen, hindi ka pa niya kukunin. Pag may pinagagawa pa sa iyo ang Panginoon, hindi ka pa niya kukunin. Nandiyan po ba tayo? Amen. Hello, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya make sure na may ginagawa ka para sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, siguraduhin mo na may ginagawa ka para sa Panginoon. Amen. Kagaya nito ni Moises, ang pinagagawa sa kanya ng Diyos ay hanguin ang mga Israelita mula sa slavery papunta doon sa lupang pangako, which is the land of promise, Canaan. At ang sabi dito, sabi doon, Moises, tell to them, I am that I am. Ako'y si ako nga. At sabihin mo, ang nagsugo sa iyo ay si ako nga. Hello? Anong meron sa salitang ako nga? Hello? Nandiyan po ba tayo sa umaga pong ito? Napag-usapan natin yung kabutihan ng Panginoon nung nakaraan. Napag-usapan natin na we should enjoy our life with Christ. Napag-usapan natin na kailangan nating i-test yung ating mga sarili. Hello? Amen? At ngayon po, maraming Kristiyano sa panahon ngayon, mga kapatid, they are just after for the religion. Sabi mo nga, religion. Naging ganito ba tayo dati? Naging kaugalian ba natin dati yung magsisimba lang tayo para masabing nagsimba lang tayo? Pero ang totoo, pagtapos nating magsimba, ganun pa rin tayo. Hello? Naging tradisyon lang ba natin na manalangin ng manalangin ng manalangin ng manalangin, tapos after nun, ganun pa rin tayo? Hello? Hindi lumalim yung ating relasyon sa Diyos. Walang nabago sa ating buhay. Hello? Many people nowadays are after for the religion. Or, hindi naman po kaya maraming tao sa mga panahon ngayon, they are after in the good moral. Basta mabuti kang tingnan, wala kang inaapakang tao, wala tayong inaapakang tao, okay na yun. Hello? Because, alam niyo po mga kapatid,
Satan is really attacking the authority of Jesus Christ. Kagaya ng aking pinapangaral po nung mga nakaraan, ninoneutralize ni Satanas ang authority ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagpapahayag ng good moral. Hello? Sasabihin ng kaaway, ganun din naman yon. Hello? Sasabihin ng kaaway, ang ending lang naman ng mga religion ay pagpapakabuti. Magpapakabuti na lang ako, okay na, kahit di ko na masyadong kilala si Jesus. Hello? Kaya, maraming tao, after nila na maging tingin nila, after nila, i-achieve nila yung tingin nila kung paano sila magiging successful. Nandiyan po ba tayo? At kapag narating na nila yung state ng akala nila successful na sila, marami diyan, magandang trabaho, magandang buhay, maraming pera, maraming sasakyan o may sasakyan, maayos na pamilya, akala po ng iba na yun ang pagiging matagumpay. Hello? Pero marami, ang katotohanan ay maraming nakakaranas nito pero kulang pa rin. Wala pa rin yung katagumpayan sa kanilang buhay. Hello? Kaya po sa umaga pong ito, naririnig ko, parang naririnig ko yung sarili ko. Amen. Kaya po, praise. Meron ba? Kaya alam niyo po sa umagang ito, pag-uusapan po natin ay pag-uusapan po natin kung sino nga ba si Jesus Christ sa ating buhay. Hello? At kung gaano nga ba kahalaga si Kristo. Sino excited dito? Gusto pang mas makilala ang Diyos? Yes. O sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig? Sabi mo sa kanya, stop na muna yung mga iniisip. Sabi mo, makinig na tayo ng Word of God. Yung pag-uusapan po natin ay papamagatan po natin the power of I am of Jesus Christ. Amen? Pakibasa, 1, 2, 3, go. The power of I am of Jesus Christ. Mahalaga na makilala natin ang Diyos at kung sino talaga ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi yung Diyos na ating pinoproject. Hello? Sabi nga ng isang movie na napanood ko, hindi ko alam kung ano ba yon. Ano ba yun? PK ba yun? Sabi ng movie na, Three Idiots yata. Sabi ng movie, sabi niya, meron dalawang uri ng Diyos sa mundong ito. Yung Diyos na gumawa sa'yo at yung Diyos na ginagawa mo. Hello? Di ba minsan kasi sumasamba lang tayo sa Panginoon, pag feeling natin, gumawa yung Diyos na yun sa buhay natin. Oh Lord, okay ako ngayon, mabait ka, sasamba ako sa'yo. Parang hindi ka okay, Lord. Parang medyo pangit yung nangyayari sa buhay ko ngayon, hindi mo na ako sasamba. Hello? Di ba yung Diyos na, ano ba namang klaseng Diyos yan, nangangailangan ako? Ba't hindi niya pinoprovide? Nandiyan po ba tayo? Kaya mahalaga po na maintindihan natin kung sino nga ba yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung sino nga po ba si Jesus Christ. At meron po tayong 7 na pag-uusapan, the 7 greatest greatest I am of Jesus Christ. Yung 7 dakila na pagtukoy kay Kristo. Number 1, John chapter 6, verse 35. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, John chapter 6, verse 35, pakibasa, 1, 2, 3, go. And Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Mga kapatid, Jesus is the bread of life. Amen? Gusto pong ipaalala ng Diyos sa atin, mga kapatid, na sa mundong ito, pag sinabi pong bread, alam niyo po, sa Jewish tradition po, pag sinabing bread, ang bread po ay talagang sumisimbolo sa buhay. Hello? Pagkain. Food for physical. Dito sinasabi ni Jesus Christ that He is our spiritual food. Diyan po ba tayo? Yes. Ang ibig sabihin po ng bread, sabi diyan, Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry.
Ang sino mang lumapit sa akin ay kailanman hindi magugutom. Alam niyo po, ang tao pag kumain, magugutom ulit. Hello? Ganun po kasi tayo. 'Di ba? Meron ka ng iPhone 12, gusto mo pa ng iPhone 15. Hello? Ang dami mo ng damit, bibili ka pa ng bago ulit. Meron ka ng 3 sapatos, 6 na pares, 2 lang naman ang paa mo. Hello? Andiyan po ba tayo? Kaya ang daming tao, malungkot pa rin siya. Hello? Ang tao po ay walang kakontentuhan. Amen? Sabi nga ng isang mangangaral, sabi niya, di ba, marami sa atin, pinipilit nating maging milyonaryo. Pag naging milyonaryo na siya, pipilitin nating maging billionaire. Di ba? At pag naging billionaire na siya, pipilitin maging number 1 sa buong Pilipinas. Pag naging number 1 na siya sa buong Pilipinas, ang gusto niya na, maging pinakamayaman na siya sa buong mundo. Hello? O sa Asia muna siguro. Hanggang sa buong mundo na. At kapag ikaw naman number 1 na, babantayan mo na nga yung iyong posisyon. Hello? Andiyan po ba tayo? Kasi baka mamaya maging number 2 ka na nga. Hello? Ang tao po ay walang satisfaction. Kaya mga kapatid, dapat nating makita dito sa number 1 point natin that Jesus is our satisfaction. Nothing in this world will satisfy you. Hanggat hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka matatahimik. Hindi ka makukontento kung anong meron ka. Hello? Andiyan po ba tayo? Di ba? Yun ang meron tayo eh. Minsan takang-taka sila, ba't kaya? Itong mga to, parang wala namang kinakain yung mga yan, pero ang saya-saya nila sa buhay. Andiyan po ba tayo? Pero ako, bakit ganito? Halos nasa lahat na sa akin. Maganda sasakyan, magandang bahay, magandang trabaho. Pero bakit ganun? Parang ang dami kong problema, ang dami kong pagsubok. Hindi natin alam, yung isa, may problema rin, may pagsubok ulit. Kaya lang, meron siyang Jesus. Kaya nandoon yung kanyang kakontentuhan sa kanyang buhay. Hello? Andiyan po ba tayo mga kapatid? Sabi nga natin, Jesus is our satisfaction. Naranasan mo na ba yun? Yung pag wala kang, mahirap po yung hindi ka masatisfy eh. Hello? Diba? Naranasan mong mauhaw na tapos walang tubig? Natahimik ka ba nung hanggat di ka nakakainom? Natatahimik ka ba? O di naman kaya, bumabiyahe ka, ihi ka na, walang CR. Naranasan mo na ba yon? Yung ilang oras ka nang bumabiyahe pero naiihi ka na, hindi ka maihi talaga. Kasi wala nga CR. Diba? Parang hindi ka titigil hanggat hindi mo yon nakukuha o nagagawa. Andiyan po ba tayo? Yes. Kapatid, ganun ang ating kalalagayan pag wala tayong Jesus Christ sa ating buhay. Kaya alam nyo po, nakakalungkot, maraming tao, akala nila, they came from the broken family, akala nila, kailangan nila ng isang tatay o di naman kaya ng isang nanay. Kaya ang ginawa nila, nag-boyfriend na nag-boyfriend. Hello? Nag-girlfriend na nag-girlfriend. Diba? Magbo-boyfriend, ay hindi dito yung hinahanap ko. Be-break ko to. Magbo-boyfriend ulit, ay hindi dito yung hinahanap ko. Be-break ko to. Hello? Hanggang sa mga 20 na, naka-100 na, wala. Wala, hindi nagiging successful yung why? Because may hinahanap na satisfaction. Hello? Andiyan po ba tayo? Nag-apply sa trabaho, hindi okay sa trabaho na to. Nag-apply sa trabaho, lumipat, hindi okay sa trabaho. Nag-apply sa trabaho, wala na, hindi na na-permis. Why? Kasi walang satisfaction. Hello? Andiyan po ba tayo? Huwag po nating ipagkakamali yung pagiging maayos sa kawalan ng satisfaction. Kapag nakikita na natin yung sarili natin na hindi tayo matahimik,
Hindi tayo maging maayos sa isang bagay. Tanungin na natin yung sarili natin, kamusta ba yung relasyon ko sa aking buhay sa Panginoon? Baka wala na si Jesus Christ sa aking buhay, kaya hindi ako marunong makontento. Hello? Anong sabi ng Bible? Contentment in Christ is great gain. Hello? Ang makontento tayo kay Kristo ay malaking pakinabang. Diyan po ba tayo? Why? Sapagkat dapat natin, mamaya po, mapag-uusapan natin, kung gaano kahalaga na magkaroon tayo kay Kristo. Kapatid, kung ikaw man at ako man sa oras na ito yung may hinahanap, yung parang may kulang pa rin sa buhay mo, hindi ka matahimik, hindi ka mapermis. Ito na po ang kasagutan. Salita ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos, Jesus, is the bread of life. Whoever comes to Him will never go hungry. Wala ka nang ibang nanaisin pa. Sabi ng awitin, wala nang nanaisin pa, wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo. Hello? Sa piling ng ating Panginoon. Diyan po ba tayo? Maraming Kristiyano palipat-lipat ng church. May kilala po akong ganyan. Palipat-lipat ng reliyon. Dating daan, nag-iglesia, nag-katoliko, nag-adventist, nag-born again. Lahat ng religion sinalihan. Sabi niya, hindi ko talaga makita ang katotohanan. Naku, nabanggit ko na. Well, alam mo yun, hindi siya masatisfy. Pero ang totoo, kahit saan tayo magpunta. Hello? Kahit mapunta pa tayo sa tamang reliyon o sa tamang tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero kung hindi ayos ang relasyon natin kay Kristo, you will never be satisfied. Hello? Marami kang makikitang mali. Marami tayong hahanapin. Ganun naman tayo, kaya hindi tayo nasa-satisfy. Kasi marami tayong nakikita. Marami tayong nasasabi. Hello? O kasi di ba pag satisfy ka, kunyari kumain ka ng pagkaing masarap. Pag satisfy ka, isa lang sasabihin mo, ano yun? Sarap. Ayan? Sarap. Yun lang. Okay? Mura siya, tapos masarap. Pero pag hindi ka satisfy, ano sasabihin mo? Kunyari, matabang. Ano sasabihin mo? Matabang. Kulang sa lasa. Parang hindi okay siya sa presyo niya. Parang hindi ito presentable. Kasi hindi tayo satisfy. Marami tayong hahanapin. Marami tayong titingnan. Hello? Why? Kasi, kapatid, baka hindi okay ang ating relasyon kay Kristo. Kaya number 1, we should have Jesus Christ. Kasi kapag meron ka, kapag ang Diyos ang tinitingnan mo, wala ka nang sasabihin pa. Wala na tayong maraming kuda. Amen. Hello? Amen? Andiyan po ba tayo? Ano man yung mga bagay na ipagkakalob sa atin ng Diyos, ipagpapasalamat natin yan. Sasabihin mo, Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for day. It's a pain. Sorry. Thank you for pain. It's a beautiful day. A. Hello. Di ba? Wala na. Salamat ka na lang eh. Andiyan po ba tayo? Lakpakan natin ang Panginoon. Mahalaga pala si Jesus, no? Amen? Oo. Wala kayong mabibiling Jesus sa SM. Kaya wag yun nang pangaraping mag-SM pag linggo. Lalo na't 9:30. Hello? Wala kayong mabibiling Jesus sa MOA. Wala kayong mabibiling Jesus. Hello? Amen? Sapagkat matatagpuan lang natin ang Panginoon kung tayo ilalapit sa Kanya. Palakpakan natin ang Lord. Number 2. Pakibasa po. 1, 2, 3, go! Jesus is the light of the world. Ano daw po si Jesus? Ilaw ng mundo ng sanlibutan. John chapter 8 verse 12.
When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Mga kapatid, sa umagang ito, gusto ko pong sabihin sa inyo that Jesus transform and enlighten our lives. Hello? Sabi nga natin, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Jesus transformed and enlightened our lives. Mahalaga na meron tayong Yesu Kristo sa ating buhay. Mahalaga na meron tayong Jesus sa ating buhay. Sapagkat hindi lamang siya ang pumupuno sa ating mga pangangailangan, kundi si Jesus Christ ang nagbabago at nagpapaliwanag, nagpapakulay ng ating buhay. Hindi lamang ang gulay. Hello? Hindi lamang makulay ang buhay dahil sa sinabawang gulay, kundi makulay ang buhay dahil kay kanino? Kay Jesus Christ, kay Kristo. Amen? Sabi diyan, when Jesus spoke again, He said, I am the light. Whoever follows me will never walk in darkness. Alam niyo po, napakahirap lumakad sa kadiliman. Di ba? Pag nawawalan ng kuryente at dumidilim ang paligid, anong una natin ginagawa? Sumisigaw tayong lahat. Sabi natin, ay! Di ba? Ganun di ba? Napapasigaw ka, nag-brown out. Anong pwedeng mangyari kapag tayo ay gumagalaw ng madilim sa loob ng tahanan? Pwede tayong magka-bunggo-bunggo. Pwede tayong magkadapa-dapa. Higit sa lahat, makinig kayo mga kapatid. Kapag wala kang nakikita, meron kang kasiguraduhan, wala. Wala. Hindi mo sigurado kung lumalakad ka na ba sa bangin. Nandiyan po ba tayo? Yes. But because we have Jesus Christ in our lives, paliliwanagin ng Diyos ang lahat. Pwedeng sa una hindi natin maintindihan. Pwedeng sa una may mga struggles tayo. Pwedeng sa una may hindi tayo maunawaan. Pero isa lang ang sigurado, kapag meron kang Jesus Christ, tandaan natin, hindi lang po siya nagliliwanag. Sabihin natin, nagbabago. Sabihin natin, nagbabago. Magkasama no? Transform and enlighten. Balik mo nga sa John chapter 8 verse 12. Sabi diyan, whoever follows me will never walk again in darkness, but have the light. Hindi ka pwedeng maliwanagan ng walang binabago sa iyo ang Diyos. My dear brother and sister, I'm sorry to tell you, kung hindi ka pa rin nagbabago ngayon, wala pa sa iyo si Kristo. Kung ganun ka pa rin, wala pa sa iyo si Kristo. Why? Because Jesus says that He is the light, that whoever follows Jesus will never walk in darkness. Wala na tayo dun sa kasalanan. Sabi mo nga, kasalanan. Amen? Binabago pa tayo ng Diyos araw-araw? Hello? From glory to glory? Andiyan po ba tayo? Amen? Pwede bang itaas yung kamay ng taong nagpapabago sa Panginoon araw-araw? Ako po, number 1 ako dyan. Amen? Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano uma-attend lang ng church para masabi na umattend. Pero ang katotohanan ay hindi naman nagbabago. Walang pakialam sa Word of God, walang pakialam sa worship. Gawa pa rin ang gawa ng kasalanan, mga immoralidad. Hello? Nandiyan po ba tayo? Ano ba yung mga kasalanan yan? Galatians chapter 5, basahin na natin. Galatians chapter 5, verse 19. Sabi niyan, ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ano pong sabi? Number 1, sexual na immoralidad. Number 2, kalaswaan. Number 3, kahalayan. Sunod po. Number 4, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-wata, pagkakahati-hati. Verse 21,
pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Hello. Kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat na lamang sapagkat may Kristo na nagbabago ng ating buhay. At wala na tayo sa dati nating gawain. Nandiyan po ba tayo? Hello? Wala na, sabi mo, wala na tayo ron! At kapatid, ang challenge ng Diyos sa atin sa umagang ito, kung nandudun pa rin tayo sa kasalanan, hindi natin mabitawan yung kasalanan na yan, yung bandage na yan, ng sin sa ating buhay, this is now the perfect time. I do believe kung bakit ito ang mensahe ng Panginoon sa ating buhay, sapagkat meron ang Diyos gustong baguhin sa ating buhay. Merong gustong baguhin ang Diyos sa ating puso. Hindi tayo maliliwanagan ng walang binabago ang Panginoon. Hindi mo pwedeng sabing naliwanagan ka pero hindi nabago ang puso, hindi nabago ang ating isipan. Andiyan po ba tayo? Because Jesus is the light of the world. At kung tayo ay totoo ngang lumalapit sa Panginoon, mga kabataan, mga mami, mga daddy, sa bawat isa sa atin, we will never walk in darkness. Andiyan po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, kahit mahirap, iwanan mo na yan. Hindi ka lugi sa Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi tayo lugi. Makikita mo kung gaano magliliwanag at magiging maliwanag ang buhay mo. Dahil pinipili mo si Jesus sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3. John chapter 10 verse 9. Sabi ng book of John, chapter 10, verse 9. Basahin po natin sa English. 1, 2, 3, go! I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find... Palakpakan natin ang Diyos. So, number 3, pakibasa po. Anong sabi? Sino daw si Jesus? 1, 2, 3, go! Jesus is the door. Si Jesus daw po ay pintuan. Hello? Amen? At gusto ko pong sabihin sa inyo sa umagang ito that Jesus is the access to all what we need. Hello? Ang tanong ko lang sa iyo, kapatid, sa umagang ito, ano bang kailangan mo sa iyong buhay? Kailangan mo bang umayos? Wala kang ibang kailangan, si Jesus lang. Gusto mo bang umayos yung buhay mo? Ayaw mo na ng conflict? Ayaw mo na ng kaguluhan? Ayaw mo na ng maraming issue? Isa lang, pumasok ka sa pintuan na si Jesus. At isuko mo. Hello? Pag papapasok ka ng pinto, mag-iisip ka pa? Ha? Hello? Paano kaya ako papasok sa pintuan na ito? Paano ko kaya ito bubuksan? Hello? Minsan kasi pinakukomplikado natin lahat ng bagay. Ang kailangan lamang natin gawin, you should enter. Pumasok lang tayo. Pero dahil marami tayong iniisip, marami tayong alalahanin, marami tayong pagkalito, marami tayong confusion, hindi natin magawa. Kaya ano po yun? Anong nangyayari sa atin? Wala tayo doon sa pasture na sinasabi. Alam niyo po, pag sinabing pasture, ano po yun? Mainam na himlayan. Ando doon yung kapayapaan. Hello? Andiyan po ba tayo? Hindi po yun isang lugar na walang problema. Kundi sa kabila ng problema, sa kabila ng mga pagsubok, church, listen. Sa kabila ng kaguluhan, ando doon ang kapayapaan. Ulitin ko po, sa gitna ng pagsubok at problema,
sa gitna ng mga kung ano man ang bagay na binabato sa iyo ng kaaway, nandoon ang kapayapaan. You are not shaken. You are not moved. Why? Kasi alam mo, andun ka sa pasture ng Diyos. Hello? Because you know that you have Jesus. Accessible lahat ng pangangailangan mo. Accessible lahat ng bagay. Hello? Yan po ba tayo? Ano pong dapat natin gawin sa umaga pong ito? Tara na. Di ba? Let us now enter to the door. Pumasok tayo sa pintuan na si Jesus. Sapagkat ang sino mang papasok sa Kanya ay maliligtas. Di ba? And will go in and out and find pasture. Makakasumpong tayo ng mainam na pahingahan. Palakpakan natin ng Diyos. Pwede po ba i-declare natin ito sa ating buhay? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Jesus is the access to all what we need. Itong mga bagay po na ito, mahalaga. Pagkat kung ito po papansinin natin, ang sinasummarize lamang po nito na kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Kung ganito pala si Jesus Christ, ito po makinig po tayo mga kapatid. Kung ganito pala si Jesus Christ, bakit marami pa rin taong hindi naniniwala at lumalapit sa Diyos? Bakit mas madaming tao sa SM ngayon kaysa dito? Bakit mas maraming tao pa rin sa labas kaysa dito? Hello? Nandiyan po ba tayo? Kasi ang katotohanan po, mga kapatid, marami pa rin tao ang ayaw maniwala. Hello? Nandiyan po ba tayo? Kaya nga sabi mo sa katabi mo, handa ka bang maniwala? Na kapag pumasok ka sa pintuan na yan, hello? Mapoprovide ng Panginoon ano man ang pangangailangan mo? Hello? Palakpakan natin ng Panginoon. At bilang katunayan, ano po yung number 4? Pakibasa, hindi. Yun ba yan? Number 4. Hindi po yan. Number 5 po yan. Jesus is the good. 1, 2, 3, go! Jesus is the good shepherd. John chapter 10, verse 11, anong sabi ng Panginoon? I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Hallelujah. Sabi mo nga, hallelujah. Hallelujah. May hahanapin pa ba tayo sa Diyos? Ito po, alam nyo po, ang mga pastol, ang natural sa pastol, ganito ha. Sa oras na ang pastol ay nagugutom, kakatayin niya yung sheep niya. Tama, mali? Pagka nauuhaw siya, may gatas ba yun? Gagatasan niya. Tama? Pag nilalamig siya sa oras ng taglamig, mga December, kasi malamig, di ba? May samahan yan, sa samahan ng mga malalamig ang Pasko. So, ang gagawin niya, papatayin niya ng tupa at gagawin niyang damit. Hello? Pero ito po, si Jesus Christ ay kakaiba. Bakit siya naging mabuti? Sapagkat siya ang mabuting pastor na baliktad, ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hello? Amen. Sabi mo nga sa Lord, mahal na mahal ka. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Tindi ng Panginoon. Mabuti siya. Diba? Kami pong mga pastor sa theology, pinag-aralan po namin, ang tawag sa amin ay under shepherd. At ang tawag kay Jesus Christ ay the great shepherd. Diba? Pero itong si Jesus Christ, napakatindi ng kanyang pagmamahal. Na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo at sa akin, sa ating mga kasalanan. Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Ikaw natupa. Sabi mo, tupa ka. Mahal ka ng Diyos. Dinan mo, tupa ka. Kahit sabi mo sa kanya,
Kahit tupakin ka, mahal ka ng Diyos. Sayo sa kanya, kahit na, ano pa ba? Ha? Ha? Ano pa? Kahit na tupang, hello? Tupakin, ano pa? Ha? Ano po? Tulungan niyo naman ako. Pwede magmura? Ay, joke lang. Diba? Hello? Minsan ganun tayo, no? Kahit tinutupak tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Why? Kasi mabuti siya eh. At sa kabutihan ng Panginoon, you know, the character of a shepherd. Alam niyo po ang character ng shepherd, yung Psalms 23. Sabi ng Psalms 23, verse, your rod and your staff, they comfort me. Dalawang bagay ang ginagamit ng pastol sa kanyang pagpapastol. Una, rod. Pangalawa, staff. Pagka rod, ang yung pamalo, ano pa isa? Your rod and your, pamatok ba yung isa? Dalawa yan. Ayan, sabi niya, your rod, hindi yung rod, your rod. Ay, ito nga. The rod and the staff, they comfort me. Diba? Pag sinabi pong pamalo, mamili na lang kayo kung alin dyan yun. Pamalo o pamato, bahala na kayo dyan. Kapag ang tupa po ay lumilis ng landas at mawawala sa grupo, at pag nawala siya, aatakihin siya ng lobo ng wolves. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Ang gagawin ng pastol, mabuting pastol, ay kakaluwitin siya. Hello? Minsan, kahit masaktan siya. Hello? Diyan po ba tayo? Minsan kasi, marami Kristiyano ngayon. Matamaan lang ng konti sa preaching. Wala na, hindi mo na makikita next Sunday. Diyan po ba tayo? Nagtatampo kagad kay pastor. Hindi natin nakikita. Ang Diyos ang nagsasalita. It is a word of God. Hello? Amen. Dahil yun yung totoong pagmamahal. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid. Next slide. Jesus is the good shepherd. That's why Jesus is our greatest protector and Corrector. siya yung nagpuprotekta at nagtatama sa atin. Hello? Gusto ko pong sabihin to, mga kapatid. Ang totoong nagmamahal, nagdidisiplina. Lalo na kung nakikita, walang matinong pastor, walang matinong lingkod ng Panginoon na kapag nakikita na ang kaluluwa natin mapapahamak ay mananahimik na lamang. Ando doon ang pagpapalo. At ganun si Jesus Christ. Inalintulad siya sa isang mabuting pastol. Hindi lang pastol kasi may masamang pastol. Hello? Mabuting pastol. Na kahit masaktan ang tupa, ang tupakin. Hello? Papaluin ng Diyos. Diba? Yan ang sabi. Anong verse ba yan sa Bible? Hebrews chapter 6. Pinapalo ng Diyos. Dinidisiplina ng Panginoon. Hebrews chapter 6 verse 12. Pinapalo ng Panginoon ang kanyang minamahal. Baka sabihin nyo, invento lang yan ni Pastor Nico. Anong verse? 12:6. Baliktad. Sigurado? 12:6. Hebrews chapter 12 verse 6. Ayan na. Tama nga. For whom the Lord loved. Sabi niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon. Kaya, alam nyo, pag nakakita kayo ng pastor na puro comfort, puro grace, puro love, tumakbo na kayo. Hindi niya pattern si Jesus. Hello? Amen. Pag naka-encounter kayo ng pastor na puro love, puro grace, puro mercy, wala na siyang ibang sinabi. Tumakbo na kayo. Kasi hindi niya pattern si Jesus. Bakit? Kasi ang totoong nagmamahal, ayan o, for whom the Lord loved, He chases and discargeth every son whom He received.
sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang tinuturing niyang mga pagka wala, hindi kayo tinuturing na anak, hindi kayo tinuturing. Hello? Kapag puro grace, puro love, huwag tayong papaloko sa ganung katuruan. Naglalaga, dumadami na sila. Mga 5. Mga 5 na yung na-encounter namin nangangaral ng puro love. Bawal na daw mangaral ng repentance, bawal na daw mangaral ng disiplina, dapat puro love na lang daw. Purihin na natin sa Bible. O kaya magpalit na tayo ng version ng Bible kung walang correction. But Jesus Christ Himself corrected. Why? Kasi wala naman siguro magsasabi dito na perfecto tayo. Kaya kailangan natin ng pagdidisiplina. Kaya kailangan natin ng isa't isa. Upang mabantayan natin na sa oras na tayo nagkakasala, nagkakamali, mapapaalalahanan natin para hindi tayo mapahamak, mga kapatid. Andiyan po ba tayo? Amen. Sapagkat sa ganung kapamaraanan, dito tayo napoprotektahan ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po dito gusto ng correction? Taas ang kamay. Iwagayway. Amen. Ako po, number 1. Sapagkat alam ko, dito ako lalago. Dito ako, pag kinokorek ako ng Diyos, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na papahamak ako. Number 5. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Jesus is the resurrection and the life. John chapter 11, verse 25 to 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies, and whoever lives and believes in me will never. Die. Isa sa pinakamalaking takot ng tao ay ang salitang kamatayan. Ako nga po kinabahan Hello? Naisip ko bigla, kung napadaan kami ron, Diyos ko po, baka kami yung nadurog nung truck na yon. Okay, alam ko pa yung word of God Pag namatay ako, sure ako, 101% langit ako. Ewan ko lang sa mga makakasama ko. Hello? Pero kinabahan pa rin ako. Baka ako hindi ko na makita yung poging anak ko. Hello? Bahan ako Pero ang katotohanan, mga kapatid, kapag meron tayong Jesus Christ sa ating buhay, wala ka na dapat ipag-alala. Amen. Sabi mo nga, wala ka nang ipag-aalala. Mamatay man tayo kasi mabubuhay rin naman tayo. Amen. Hello, andyan po ba tayo? Sabi niya, lahat ng naniniwala kay Kristo, bagamat siya ay mamatay, and whoever lives and believes in Him, hindi na mamamatay. Kasi pag namatay tayo, may resurrection tayong sinasabi. Mabubuhay rin po tayo, mga kapatid. At makakasama na natin ang Diyos magpakailan pa man sa langit. Lakpakan natin ang Panginoon. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo sa umagang ito, 1, 2, 3, flash! Yan na ba yan? Ayan, whoever live and believe in me shall never die, believe. Sige, doon na tayo kapatid sa sa message natin. Jesus is our hope and confident. Sabihin mo nga, He is your hope. He is your confident. Amen? We don't need to be afraid. Hello? Kanta na tayo. I'm not afraid. I'm not. Hello? Ganyan po ba tayo? Huwag ka na mag-alala. Ano man ang mawala sa iyo sa mundong ito, kahit buhay pa yan. Hello? Woo! Gising pa ba tayo? Mga dyan? Baka tulog na tayo dyan, Diyan po ba tayo? Ano man ang mawala sa'yo, kahit buhay pa yan, wala kang dapat ikatakot. Mawalan ka man ng ganire, mawalan ka man ng ganoong, mawalan man tayo ng kung ano-ano pa, huwag kang matakot. Kasi yung pinakamahalagang mawawala sa'yo, yung buhay, mabubuhay ka rin naman. Amen. Hello? Meron tayong pag-asang hinihintay.
At meron tayong kasiguraduhan sapagkat pinakita na, hello? Pinakita na ng Diyos yan. Hindi yan kwento. Si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay bilang pagpapakita na ikaw at ako rin naman, kahit mamatay, hindi man tayo umabot sa rapture, mabubuhay din tayo at makakasama natin si Kristo at pakailan-kailan pa man. Hello? Ang tanong, pag namatay ka, saan ka pupuntahan? Hello? Amen? Kasi kung wala tayong Jesus Christ, kung hindi ayos ang relasyon natin kay Jesus Christ, wag na tayong umasa pa. Kaya nga mga kapatid, number 6. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Jesus is the way, the truth, and the life. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Next slide, pakibasa. Jesus is our... Salvation. Wala nang ibang daan. Hindi si pastor, hindi ang simbahan, hindi ang pagiging mabuti mo, hindi ang pagiging magaling mo, hindi yung dami ng binibigay mo sa church, hindi yung dami ng nagawa mo na sa church. Hindi yung atin, kundi si Jesus Christ lang ang daan. Amen. Talaga bang maayos yung ating relasyon sa Diyos? Talaga bang si Jesus Christ ang Diyos sa ating buhay? Because He is the truth and He is the life. He is the way. Siya ang katotohanan. Hindi po natin maluloko ang Diyos, mga kapatid. Amen. Alam ng Panginoon kung ano yung totoo nating kalalagayan. At lagi nawa nating ipanalangin na, Lord, ipakita mo sa akin kung ano ang aking kalalagayan. Nang sa gayon naman, makalapit ako sa iyo ng malaya. Hello? Di po ba tayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Number 7 and last. Dito na po ako magtatapos. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Jesus is the right. Sabi ng John chapter 15 verse 5. 1, 2, 3, go. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, si Jesus Christ daw ang puno, tayo ang mga sanga. Ang sanga na wala sa puno, ang tawag ay tanga. Ay, Hello? Totoo. May nakita ka bang sangang gustong wala sa puno? Di ba? Sorry pero yun talaga. Maraming tao, they are fools. Ang sabi ng Bible, fools. Stupid. Hello? Because they hate God for His correction. Diba? Sabi ng Proverbs 12:1, those who love knowledge, loves correction, but he who hates correction is stupid. Amen? Ito, ayaw nila ng correction ng Diyos. Why? Kasi pagdating sa Diyos, dapat kang mabago. At ang maraming tao, gusto niya sa comfort zone lang siya. Ganito na ako, eto na ako, tanggapin niyo ako. Hindi po pwede. Hello? Kasi, kagaya ng isang sanga, pag may damo, kailangan putulin. Pag may bulok, kailangan alisin. Tapyasan, prune. Para ano? Para mamunga. Huwag nating ipagkakamali. Huwag nating ini-misinterpret every pruning of God. At we should remain in the Lord. Huwag kang aalis. Huwag kang alis ng alis. Huwag tayong takbo ng takbo. Diba? Para tayong, alam mo yun, pag ginagamot yung sugat natin, nakakita na ba kayo ng batang ginagamot yung sugat? Di ba masakit yung sugat pag ginamot? Tama, mali. Pero ikaw, bilang magulang, bilang nakakaunawa, gagamutin mo yun o hindi? O, syempre, kasi mabubulok, magnanaknak at lalala pag hindi mo ginamot. Tama? Pero pag ginagamot mo siya, nasasaktan siya. Gagamutin mo pa rin, hindi. Para gumaling. Ngayon, kung tayo naman,
Pag ginagamot tayo, sabay ang takbo. Sa tingin natin, gagaling tayo? Diba? Yung una, yung ang tawag doon, yung ugali ng Gen Z ngayon eh. Diba? Magpapakalayo-layo na ako. Ayan, parang sino yan? Si Elijah. Si Elijah ba yan? Si Elijah ba yun? Magpapakalayo-layo na ako. Dala-dala yung bag. Naalala niyo yung memes na yun? Dala-dala yung bag. Diba? Mga kapatid, if a man remains, pero kapag nanatili ka sa kabila ng pruning ng Diyos, pag nanatili tayo nakaupong, hello, sa kabila ng ating mga pagsubok, sa kabila ng matinding hangin, sa kabila ng matinding ulan, ng bagyo, pag nanatili tayo, anong sabi ng Bible? Mamumunga ka ng marami. Sabi mo, magiging productive ka. Ano po ibig sabihin ng Jesus is mine? 1, 2, 3, go. Because Jesus is our Growth and purpose. makita mo yung buhay mo pag hindi okay sa Panginoon, walang kakwenta-kwenta. Walang pinagbago. Wala tayong nararating. Wala tayong napoproduce. Hello? Diyan po ba tayo? Kaya mga kapatid, kasi yun ang sabi ng Bible. Apart from Jesus, apart from Him, we can do nothing. Sa Kanya lang tayo lalago. Nasa Kanya ang paglago. Nasa Kanya yung purpose ng buhay mo. Ng buhay ko. Mga kapatid. Kaya, ano po ang kailangan natin gawin? I-desire natin si Jesus Christ sa ating buhay. Para po sa ating konklusyon, ang sabi ng Bible, John chapter 3 verse 30, ano sabi? He must increase, but I must. Kailangan lalo pa siyang makilala at ako na may. Sabi mo nga, alam mo, itong mga itong 7, isa lang ang nagiging hadlang kung bakit hindi ang Diyos nagiging ganito sa ating buhay. Kasi po, selfish tayo. Sabi mo nga, makasarili tayo. Mahilig tayo sa gusto natin. Ayaw natin ang gusto ng Diyos. Kasi mahirap, masakit, hassle. Pero ang katotohanan, yun po ang makakabuti sa atin. Hello? Kaya nga, kahit maubusan kami ng member dito, maubusan si mami at daddy ng member dito, wala nang umatin dito. Okay lang. Basta ipapangaral namin yung sinasabi ng Bible. Hello? Kasi ang tao, kapag sasampalataya siya, mananatili talaga siya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay para siyang honey sa totoong mananampalataya. Una, mapait, pero sa bandang dulo, matamis. Diyan po ba tayo? Sa taong nananampalataya at nagmamahal sa Diyos, ang salita niya, bagamat masakit, mahirap, pero ito ay vitamina. Diba yung gamot, pag ininom mo, mapait, pero mabuti sa katawan. Ang gulay, ayaw ng marami, pero mabuti sa katawan. Ang gusto, French fries, puro preservatives. Amen? Hello? Amen po ba mga kapatid? Iwanan na natin ang ating mga sarili at kailangan ang Diyos ang maitaas. Ang Diyos ang makilala, hindi na ang ating sarili pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag na yung sarili natin. Bakit? Kasi pag puro sarili mo lang at puro sarili ko lang, anong meron? Genesis chapter 6 verse 5. Ano sabi doon? And God saw that the wickedness of the man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts and of his heart was only evil continually. Sapagkat ang puso at isipan ng tao, that every inclination of the heart and mind of man is continually evil. Laging masama ang nasa puso natin. Kung hindi natin gagamitin yung prinsipyo ng Diyos, yung mind of God, kung hindi natin iisipin yung salita ng Diyos, hello?
Baka lahat tayo makasarili, hindi marunong magpatawad, hindi marunong magbigay. Hello? Kaya pag nasunog yung bahay mo, kahit isang tabo na kapitbahay, walang magtatapon. Kasi masama ugali mo. Hello? Amen po ba? Diyan po ba tayo? Lakpakan natin ng Panginoon. Huwag na yung sarili natin. Sabi mo nga, ang Diyos na. Bakit kapag sarili? Colossians chapter 3 verse 5. Sabi niyan, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi po, Jeremiah chapter 17 verse 9, kailangan nating patayin yun. Bakit? Kasi ang puso ng tao ay madaya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Ibig sabihin, sobra-sobra ang kasamaan ng puso natin. Kaya nga dapat hindi na talaga nasusunod yung puso natin. Ang nasusunod na po, mga kapatid, ay yung nais ng Diyos sa ating buhay. Hello, ano po ang kailangan natin gawin? This will be my last verse, John chapter 8, verse 32. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Pag nalaman natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At sino nga po ang katotohanan? Ang sabi natin kanina, Jesus is the way, the truth, and the life. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, in this morning, tatawagan ko po ang ating worship team. Ito po ang oras na kung may mga kailangan pa tayong ipag-ayos sa Panginoon. Kung meron ka ng matagal na gustong maayos sa buhay mo, may matagal ka ng pinapanalangin, diba? Kung okay naman yung relasyon natin sa Diyos, gusto mo ng paglago. Gusto mo ng protection ng Diyos. Hello? Amen? Gusto natin ng kaligtasan kung hanggang ngayon, kakaba-kaba pa rin tayo. Kung saan tayo, pag namatay tayo, saan tayo mapupunta? Hanggang ngayon, nagagapi ka pa rin ng kasalanan. Meron pa ba dito? Alam niyo yan sa sarili niyo. Alipin pa rin ng kasalanan. Pinahihirapan ng kasalanan. Maaring nagagamit ka na sa simbahan, nagamit ka na sa simbahan. Pero nandun pa rin tayo nananatili sa immoralidad, nananatili sa hindi pagpapatawad. May mga tao pa rin tayong hindi mapatawad. Hello? Yung sabi ng Bible, He is the light. Ang sino mang tao na merong Jesus Christ sa kanyang buhay, ay kahit kailanman, hindi nalalakad sa kadiliman. Amen. Nandoon ang pagbabago. Diyan po ba tayo, mga kapatid? Ano man ang pangangailangan natin? Si Jesus Christ ang pintuan. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon.